Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay kinukonsidera na itong offer mula sa Phoenix Football Masters. Ang Phoenix kasi ay sumasadsad na at sunod-sunod ng talo at willing na raw ito na makipag-trade ngayon dito sa Magnolia. At ang Magnolia dahil galing din sa talo, mukhang willing na rin na gumawa ng mga major adjustments dito sa kanilang lineup. So abangan natin kung ano magiging resulta nito. Pero para sa akin itong offer ng Phoenix ay mukhang dapat tanggapin ng Magnolia. Dahil parang willing na raw ang Phoenix na i-trade itong si Jason Perkins dito sa Magnolia Chicken Templados. Pero ang magiging kapalit ay itong si Aris Dionisio. So ibig sabihin medyo mabigat din. Pero kung ikaw Magnolia, dapat tanggapin mo na yan. Dahil magiging mahigpit yung sitwasyon dito kapag itong Magnolia ay nasunod-sunod pa ang talo. Itong Phoenix medyo understandable kung ba't sila natatalo ngayon dahil wala nang import. At syempre yung lineup naman nila hindi kasing lalim ditong sa Magnolia at sa SMC teams. Pero yung sitwasyon ng SMC ngayon, ng Magnolia, ay mas iba dahil mas matindi yung pressure sa kanila. Tandaan natin, gumawa nga sila ng trade para dito kay Xavier Lucero para parang hindi pa sapat. At yan ang dahilan kung bakit itong Aris Dionisio for Jason Perkins ang pinag-aaralan ngayon kung matutuloy. Sa tingin ko dapat payagan na ito ng Magnolia dahil kapag yan ay ginawa nila yung trade, makikita natin dito na talagang sila ay magiging isa sa mga teams na pwedeng gumawa ng paraan para sila ay makaangat na dito sa team standings. Mahirap na sa Magnolia yung mag-struggle sa umpisa dahil dito sa bagong format ng PBA medyo mabigat dahil halos araw-araw nga ang laro at nahihirapan na sila na gumawa ng paraan ngayon. Kaya sa tingin ko itong Jason Perkins trade to Magnolia, dapat na itong maaprubahan at payagan na ni Coach Chito Victorero para sila ay mas lalo pang dumakas. Sinabi ni Coach Yeng Giao na kahit 4-0 na ngayon ang rain or shine ay kinakailangan pa rin silang maging alisto at huwag magpapagdala sa kanilang overconfidence. Ito ang best start sa franchise history ng ROS at marami nagsasabi malayo talaga mararating nila dahil yung import nila si Aaron Fuller ay swak to swak dito sa lineup nila. Plus nakita na rin natin ang ganda talaga ng performance ng ROS. Ang mahirap kasi dito sa ROS kung ba't hindi sila makaya ng ibang teams. Hindi mo malaman kung sinong i-score. Kung si Felix Lemeti o si Kaylan Tiongson, si Adrian Nocum, si Jonard Clarito, si Gian Mamuya, kahit sino dyan pwedeng gamitin itong si Coach Yeng Giao. At pwede nga iba't iba starting five na ginagamit itong si Coach Yeng. At yan ang dahilan kung bakit sila ay hindi mapigilan ngayon ng ibang teams na sobrang ganda ng kanilang performance. Pero ganun pa man sinabi ni Coach Yeng na malakas man itong lineup ng rain or shine ngayon, kinakailangan siyempre nilang gumawa ng paraan para masiguro na hindi sila magiging overconfident dahil maaga pa. Alam natin na nakalaban nila Phoenix walang import at kinakailangan sinabi ni Coach Yeng Giao na mag-continue sila dito sa kanilang ginagawa ngayon. Yung magandang ball movement at siyempre yung unselfish play nila dahil nagpapasahan palagi. Ang mahirap kasi dito sa ROS ngayon, very unpredictable sila. Hindi katulad ng ibang teams, alam mo kung sinong pupuntahan. Itong rain or shine, hindi mo malaman. At itong si Aaron Fuller, yung laro niya, ay bagay na bagay para dito sa kanilang lineup. At marami nga nagsabi, itong si Coach Yeng naka-jackpot na naman dito sa kanyang mga rookies. Itong si Felix Lemeti at si Kaylan Tiongson. Marami nga naniniwala na yan talaga ang naging dahilan kung ba't sila ngayon ay nakakalamang dito sa iba. Magaling talaga mag-scout ng player itong si Coach Yeng at yan ang dahilan kung bakit sila ngayon ay kinukonsidera na isa doon sa mga top teams at malamang daw ay makaabot dito sa semifinals ng PBA at malay natin mas higit pa ron maabot.